Malalamig ang kamay ni Kayla, habang naglalakad papasok ng kumpanya nila. Hindi niya kasi maiwasang hindi kabahan. Ngayon ang araw ng pagbawi niya ng kumpanya nila. At alam niyang malaking tao ang babanggain niya ngayon. Glad she's with her secretary and assistant right now, nagulat na lang siya na sa paglabas niya ng kondo nakaabang na ito sa kanya. On their way to the Branson Empire ay ilang beses pa siyang ni-remind nito, ng mga dapat gawin at sabihin, at agad naman niya iyong nakuha. Ang ipinagtataka niya lang, ay kung bakit basta na lang siya iniwanan ni Benedict, kung kailan kailangan niya ng suporta dito. Ni hindi man lang nagbilin kung saan pupunta, o kung pupunta ba sa annual meeting ng kumpanya, siguro sumama talaga ang loob nun dahil sa mga sinabi niya. "We're here ma'am." Tinig iyon ng secretary niya, na nakapagpabalik sa kanyang sarili. Humugot muna siya ng isang malalim na hininga, at tinapangan ang mukha bago sinenyasan ang kanyang secret area na buksan ang pintuan. Halos awang ang bibig, at nagtatakang mga mukha ang sumalubong sa kanya, but there's only one person who caught her attention. Ang lalaking matiim lang na nakatingin sa kanya, at blanko ang mukha, none other than her husband, napakagwapo naman talaga nito. Pero ang paghangang nararamdaman niya, ay napalitan ng inis nang makita ang katabi nitong babae, nang humahaplos ang mga kamay sa braso ng asawa, ang landi lang. She hold herself at binaliwala ang nararamdaman niya. "Good day everyone. Can I have your seat?" The lady, in red, mataray na wika niya na ikinataas nito ng kilay. "Who are you to ask for my seat?" Kayla pouted her lips, and walked closer to her step-auntie, na hanggang ngayon ay nakalanding pa rin ang mga kamay sa asawa niya. Hindi na nga lang sa braso kundi sa hita na. At ang walang hiya niyang asawa, ay hinahayaan lang ito. "Oh, sorry if I forgot to introduce myself." Nakataas na kilay niyang sabi dito, bago binalingan ang mga shareholders na andoon. "Allow me to introduce myself everyone. I'm Kayla Soriano, the one and only heiress of Branson Empire and Holdings. Hope that you happy seeing me kicking and alive." Nakangiti niyang sabi. Napuno ng bulong-bulungan ang conference hall. Silent. Malakas na sigaw ng aunt niya, sa kamarahas na tumayo at nilapitan siya. "You are not welcome here, now leave." Bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya, Kayla just throw a smirk on her aunt. "Sorry my dear step-aunt, but I bet you cannot do that," mapang-uyam niya pang sabi. "This is my company, my father's company, and I own the 50% share of this, meaning to say I have all the rights to claim what's mine, what I own," mariin niya pang sabi dito. "No way. That cannot be," her step-aunt hysterically said. "Sorry my aunt, but I think your evilness will end it here." "Ha, that's what you think. My boyfriend has his shares here too, his shares plus my shares darling," pagmamayabang nitong sabi, sabay baling kay Benedict na ikinakunot niya ng noo. "You cannot shoo me away in this company just like that, your witch," her aunt added. Naka-ready na sana ang pagmumura niya, nang biglang magsalita ang hinayupak. "I'm sorry Miss Brida, but I guess the heiress, my wife has all the rights to claim what's hers," blankong mukhang sabi nito, na marahas na ikinalingon ng babae sa asawa niya, na prente lang na nakaupo sa swivel chair. "Come again. You're just kidding right?" Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Pero imbis na sagutin ng babae, ay siya ang tiningnan muna nito, bago nagsalita ulit at bumaling sa mga taong andoon sa loob ng conference room. "Listen everyone, I know some of you knows me right? And wondering why am I here? Well, I am Benedict Adson, the unknown shareholders in this company, and that gorgeous lady is my wife. All of my shares was already transferred on her name, including the shares you gave to me Miss Brida," pagbibigay din ito sa huling sinabi. "You deceived me." Galit na sigaw nito, at basta na lang sinugod ang asawa niya, na agad namang naharang ng mga bodyguard nito, na hindi niya nalaman, if saan nanggaling at basta na lang lumabas para maprotektahan si Benedict. "Let go of me." Nakatanga lang siyang pinagmamasdan ng pilit na pagkakawala ng step-aunt niya. Ni hindi niya napaghandaan ang patakbong paglapit nito sa kanya, at bigla na lang siyang sinampal, at hinablot ang buhok niya.
Mabilis na nakatayo si Benedict, at basta na lang hiniblot ang impaktitang babae na nakasabunot sa asawa niya, at binigyan ito ng isang malutong na sampal na ikinatigalgal nito. Try to hurt my wife again. And I swear I will punch you with my bare hands. Bring her outside. She's not belong here. Dumadagandong na sigaw ni Benedict, na agad namang nahawakan ng mga bodyguards niya. Send her directly to the jail, they know what to do to that murderer. He added. You will pay for this, Adson, swear. Brida shouted habang inilalabas ng mga tauhan niya. Mabilis niyang binalingan ang asawa, na ngayon ay namumula ang mukha sa lakas ng pagkakasample ng babaeng yun. Shoto lang. You okay wife, take your seat first. I will be the one to handle this first, okay? He tenderly said and kissed the top of his wife's head. Sorry about what happened, gentlemen, but I guess there's no need for further explanation, right? Tanong niya sa mga ito, that make them nod their head. No worries, sa mga ninakawan ng shares ni Brida. I will give it back. Kita nila ang pagliwanag ng mga mukha ng andoon dahil sa sinabi niya. Sa tagal ng pagkawala ng Hi-Res, maraming nanakaw ang babaeng yun sa kumpanya na ito, at yun ang babawiin natin, makakaasa ba kami sa suporta nyo, para mapatakbo natin ng maayos ang kumpanya na to? You and Hi-Res can count on us, masayang wika ng mga shareholders, na andoon na ikinangiti niya. Thank you, we're done now, have a good day everyone. Hey, you're okay now. May pag-aalalang tanong niya sa asawa, sabay baling sa secretary nito. Bring us water here, utos niya dito na agad namang tumalima. Benedict saw how his wife wiped her tears, and he doesn't even know what those tears for. Kung dahil ba sa pananakit ng step-aunt niya, o baka may mas malalim pang rason sa mga luha na yun. Naramdaman na lang niya ang biglang pagyakap nito sa kanya, na ikinangiti niya ng malaki. Thank God! Finally his wife hugging him. Kaya niyakap niya din ito ng mahigpit. Oh how he missed this, the warmth hug from his wife, and now he felt it again. Finally, Kayla couldn't help but to stare her husband. May kausap ito sa phone, kaya maigi niya itong natitigan. How thankful she is, na hindi siya nito pinabayaan kanina. Buong akala niya iiwanan siya nito sa ere, at basta na lang hahayaan ang step-aunt niya na saktan siya. But she was wrong for that thought. Lahat pala naiayos at naiplano na nito lahat, para sa pagbabalik niya sa kumpanya. She was amazed knowing how her husband tricked her step-aunt. Akalain mong napapirma nito na walang kahirap-hirap iyon, para may transfer ang shares na ninakaw nito sa kumpanya sa pangalan niya. Benedict was really amazing, and one of a kind. Sa bagay ngitian ka lang nito mapapa-oo ka na lang talaga, ang swerte nila ni Brenna dito kung iisipin. Siguro kung hindi nangyari lahat ng masasakit na pangyayari sa kanilang dalawa noon, siguro ang saya nila ngayon. Masaya sana ng sobra ang anak nila. Bigla siyang nalungkot nang maalala ang anak nila ni Benedict. Hindi niya alam kung papaano uumpisahan ang pagtatapat niya sa asawa, Kayla sighed heavily. She must do the right thing, mamaya at sasabihin na niya ang lahat dito. He has all the rights to know about Brenna. Hey, nakatulala ka na, antag nito sa kanya. Ha, may naisip lang ako, sagot niya dito na ikinangiti naman nito, that smile. Let's go. Yaya nito sabay hawak sa kamay niya, at basta na lang siya iginiya palabas ng building. Saglit, sabi niya dito nang malapit na sila sa pinagparkingan ng sasakyan ni Benedict. Why? Saan tayo pupunta? Mall. He excitedly said, para itong bata naakala mo first time pupunta ng mall, napangiti tuloy siya dahil doon. I need to buy some toys for my mga inaanaks, at pupuntahan natin sila after natin mamili. Benedict added. Tipid naman siyang ngumiti, at tumungo na lang. Naisip niya kasi kung ganito din kaya ito ka-excited sa pamimili ng mga laruan, para sa anak nila. Wife. Tawag ni Benedict sa asawa, na kasalukuyan ding namimili ng mga laruan. Yep, look at this one, you think magugustuhan nila ta? Tanong niya dito, sabay pakita ng laro ang hawak niya. Oo naman no, ang cute nito, nakangiting sabi nito, sabay kuha sa larwang hawak niya, at nilagay sa cart.
Are we going to pay now? She asked. Opo, how about you? Wala ka bang gustong bilhin? Kanina ko pa nakikitang matiim ang tingin mo dun sa dollhouse, you wanna buy that? Ngumiti naman ito ng pilit, nagagandahan lang ako, bibilhin ko din sino maglalaro ako. Iiling-iling nitong sabi, saka siya nito niyaya papuntang cashier para magbayad. Hindi maipaliwanag ni Benedict, pero nakitaan niya ito ng lungkot sa mga mata. Siguro naalala nito ang namatay nilang anak, dahil sa kagagawan niya. Nanikip tuloy ang dibdib niya sa kanyang naisip. God knows na hanggang ngayon, ay hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili sa mga nangyari. At walang ibang pwedeng sisihin kundi siya, at siya lang. Kaya mula noon, pinanggako niya sa puntod ng anak niya, at sa Diyos na gagawin niya ang lahat, para mahalin at patawarin siya ng kanyang asawa. At ito na nga ang araw na yun. Kung sana ready na ang asawa niya na pag-usapan ang nakaraan, kaso hindi pa at ayaw niyang ipagpilitan iyon kay Kayla. Time will come, at makakapag-usap din silang dalawa. Nakapila na sila sa counter, nang may biglang tumawag sa phone niya. And it's from the hospital, so he quickly answered it. Wife, just need to answer this, bulong niya dito na agad namang tumango. Halos magkulay suka ang mukha ni Kayla nang sa pagtalikod ni Benedict, ay siya naman ang pagtawag sa kanya ng anak niya, oh God. Mommy, you're here, masayang sabi nito at dinamba siya ng yakap, at diretso nagpakarga. Oh God Bren, I told you not to run right. Tinig iyon ni Colin. I can't help it Papa, I saw Mommy that's why I ran, sagot nito. I miss you my princess. Hinalik-halikan pa niya ang pisngi nito, pero ang mga mata niya ay may hinahagilap pero hindi niya makita. Oh God, not now, pipingdasal niya sa kakinalabit si Colin at binulungan. Call, get Brenna out here. Benedict is here, please. Hindi pa niya pwede makita ang anak namin. Namilog naman ang mga mata ni Colin, sabay kuha sa anak niya. Papa I want my mommy muna, pagpipiglas nito. Kaya mabilisan niyang nilapitan ang anak, at hinawakan ang mukha. Listen baby, wait for mommy at the house okay. Go with Papa Call, mommy will follow after my work okay love. Nakangiti niyang sabi sa anak na agad namang tumango. Nakahinga siya kahit papano, at hindi na nang ulit ngayon ang anak niya. Madalas kasi, hindi ito titigil hanggat hindi siya nito na isasama. Kinakabahan man ng sobra, ay nagawa pa rin niyang hindi ipahalata iyon sa anak. She hugged her and kissed her chubby cheeks, that makes her baby giggled. Go now, nakangiti niyang sabi kay Colin, na tumango naman. Hay Diyos ko, paano na lang kung magpang-abot ang mag-ama? O Diyos kung mahabagin huwag naman po sana. Pero lahat ng dasal niya ay sadya at ang hindi pinakinggan. Dahil sa akmang pagtalikod nila Colin, ay siya namang dating ni Benedict, na ngayon ay tila nanuno sa nakikita. Nakagat niya ang ibabang labi nang biglang sumigaw ang anak niya. Daddy, Mommy that's my dad. He's here. Mommy, look, he is my dad right? Right? No, malakas na sabi ni Colin. I am. Sabi naman ni Benedict, na kahit nakatiim ang bagang nito, kita niya sa mga mata ng asawa ang kasiyahan sa nakikita sa mga oras na yon. Yes, I knew it. Masiglang sabi ni Brenna, at basta na lang kumawala sa pagkakakarga ni Colin, at tinakbo ng yakap ang daddy nito. Kayla eyes become misty, nang makita niya kung gaano niyakap ng mahigpit ni Benedict ang kanilang anak. Ngayon mas napatunayan niya, na hindi lahat ng iniisip niya ay totoo. Siguro masyado lang siyang nag-overthink, o mas magandang sabihing pinangunahan na niya ang hindi pa mangyayari, dahil sa takot na kanyang nararamdaman, na hindi naman pala mangyayari talaga, nakabaliktaran pala sa lahat ng maling iniisip niya. Hindi naiwasan ni Benedict ang hindi manubig ang mga mata niya, nang yakapin siya ng anak niya. Oh yes, anak niya at never niyang itatanggi yun, from the moment he saw his daughter's face, alam niyang anak niya at kanya ito. Yun nga lang hindi niya maiwasang hindi sumama ang loob at masaktan, dahil sa pagtatago ni Kayla tungkol dito, but who is he to judge his wife? He knows that maybe there's a reason behind that, at yun ang aalamin at dapat nilang pag-usapan. But now gusto muna niyang namnamin ang higpit ng yakap ng anak niya.
Anak niya na hindi niya akalaing buhay pala. Tumigil ito sa pagkakayakap, at maiging pinagmasdan ang mukha niya. Oh God! His baby has the same face like his, para silang pinagbiyak ng bunga ng mangga. Loko lang, napangiti siya sa naisip. His baby is the girl version of Benedict Adson. He was touched when suddenly his baby touched his face, and wiped his tears, na hindi niya akalain na tumulo pala. You're crying, Daddy. I guess I am, baby, nakangiti niyang sagot dito. And why is that? Aren't you happy seeing me po? Tanong nito na nilakipan ng lungkot ang mukha. Kaya mabilis niyang pinisil ang cute na mukha ng anak, bago siya nagsalita. Daddy is so happy seeing you, and those tears are because of happiness, babe, that finally, I got the chance to see and hug you tightly. Ow! Namimalag ang mga mata nitong sabi, bago ngumiti ng pagkalaki-laki, bago nilingon ang dalawa na nakatingin lang sa kanila. Papa, I told you Daddy will gonna come back po, masayang saad nito sa pinsan niya, na ikinadilim ng mukha niya. Why baby, did your papa told you that I will never gonna come back? Tanong niya sa anak, sabay tayo at kinarga ang anak niya. His baby was about to answer, pero naunahan iyon ni Kyla. Let's talk to some other place, Benedict. Call, baling nito sa pinsan niya, na madilim na din ang mukha, at halatang nagpipigil lang ng galit sa kanya. Call, you can go home, I can handle this. Handle that. Putol nito sa sinasabi ni Kyla, galit na wika nito sabay baling sa kanila. Brenna, come here and we were going home, mariing tawag nito sa anak niya. She's already home, Colin, so if I were you, back off. You son of, pagmumura nito. Colin, saway ng asawa niya dito, watch your mouth, naririnig ka ng bata. Colin chuckled, and turned his gaze to his wife. What now, Kyla? You just gonna accept and embrace that man, just like that? As if nothing happened in the past. Wala na ba lahat sayo ng ginawa niya? Lahat ng pananakit, pati ang pagkawala ng anak niyo ha? Tigagal si Kyla sa narinig mula sa bibig nito. But before his wife can utter her words, he held her hand and dragged her outside the store, habang karga-karga ang anak niya. Wala siyang pakialam kung sa kanila nakatutok lahat ng mga mata ng andoon. Who cares by the way? Go on. Sumama kayo sa kanya, let us see kung hindi ka na naman iiyak sa piling niya. You are nothing but a useless one. Rinig pa niyang sigaw ni Colin, kaya mas binilisan pa niya ang paglalakad. Actually, gusto niyang bumalik at paduguin ang bibig ng lalaki na yun, but no some other time na lang, at papatikiman niya ito ng totoong galit niya. But for now, ilalayo niya muna ang mag-ina niya, and there's a lot of things, na dapat nilang pag-usapan ng asawa. Sa sasakyan ay pareho silang walang imik ni Kyla, hanggang makarating sila ng kondo niya. Binaba niya ang anak na kaagad namang tumakbo patungong sofa, at doon nagtatalon. Stop that baby. Sita ni Kyla dito na agad namang tumigil at naupo na lang. He smiled. It's okay baby. You can jump as long as you want babe. That's all yours by the way. Saad niya dito. Yehey. Masiglang tili na naman ang anak niya, saka nagtatalon ulit. Ang cute lang talaga. Can we talk? Antag sa kanya ni Kyla, kaya agad niya itong binalingan na blanko ang mukha. Follow me, matigas niyang sabi dito, bago naglakad patungong kwarto nila. Now talk. Wika niya dito nang nasa loob na sila ng kwarto. He saw how Kyla swallowed harder. Cut got your tongue wife? He asked nang hindi pa rin ito makapagsalita, at nakatitig lang sa kanya. I'm sorry, umpisa nito. Alam kong maiintindihan mo ako, if hindi ko sinabi o pinaalam agad sa'yo. Why? Tanong niya. Pero hindi ito makasagot agad. Is it because of Colin? You loved that man. Mas gusto mo ba siyang maging tatay ng anak natin, kesa sakin? No. Of course not. I am just scared. Scared on what? Scared to you, Benedict. Scared to all what ifs. Na baka pag sinabi ko, na baka pag nalaman mo ay magalit ka, na itaboy mo lang kami at itanggi mo ang anak natin, just like what you did before, and I can't take it anymore, if it will happen again, kasi ako.
Okay lang sa akin, pero if si Brenna na, hindi ko kayang makitang masasaktan ang anak ko once na nangyari yun. Lumambot naman ang mukha ni Benedict nang marinig lahat ng sinabi ng asawa, lalo na nang makita niyang umiiyak na ito. He suddenly hugged his wife, and kissed the top of her head. I'm sorry wife, I'm sorry. I know that I caused you so much pain, but God knows, hell knows na lahat ng yun ay pinagsisihan ko, at hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin lahat ng mga kagagawang ginawa ko sa iyo at sa anak natin. I'm sorry, he sincerely said and caressed his wife's face. I love you wife and I am so sorry, he added then kissed his wife's lips. I'm sorry too if I hide about Brenna, she said when their lips parted. He put his pointer finger to her lips. Don't be sorry wife. I understand, now tell me, how come we have Brenna? He curiously asked. Actually kanina pa niya talaga yun gustong itanong dito. Hindi lang siya nagkakaroon ng pagkakataon. Buong akala niya kasi wala na ang anak nila. Kaya how come na mayroong Brenna? At sino ang nakalibing doon sa puntod, na lagi niyang dinadalaw? Kyla smiled at him, before she uttered her words. Brenna is our miracle baby. I never thought that I am carrying a twin, wika nito na ikinaawang ng kanyang bibig. Nang nawala ang isang kambal, akala ko talagang nawala na ako, pagpapatuloy nito. Pero meron pa palang isang kumakapit, at yun si Brenna natin our baby. Akala ko noon may malalang sakit na ako, kasi lumalaki ang tiyan ko, nahihilo ako laging masama ang pakiramdam ko, kaya Colin brought me to the hospital, only to found out that I am still pregnant to our baby Brenna, and the rest was history. Naipikit ni Benedict ang mga mata, sa pagpipigil na huwag siya maiyak, naiiyak siya dahil sa sobrang tuwang nararamdaman, at the same time nalulungkot siya, dahil sa mga pinagdaanan ng kanyang asawa, at lumabas sa mundo ang anak niya, na hindi man lang niya nasal ayan, at hindi man lang siya ang unang nakakarga, kundi ang mukhang tipaklong na pinsan niya. Napadilat siya ng mga mata, nang maramdaman ang mainit na palad ng kanyang asawa, na humihimas sa kanyang mukha. He held her hands and kissed it. I love you wife. Mahal na mahal kita, mula noon hanggang ngayon. Please bumalik ka na, kayo sakin. Patawarin mo sana ako. But Kyla cutted his words with a kiss. She kissed him hungrily, and he felt that there's a love and longingness, the way his wife kissed him, at maalab niya iyong tinugon. Inay por Diyos, anong sarap sa pakiramdam na mahalikan ulit ng asawa niya. I've already forgiven you mister, matagal na, she said between their kisses, that make him smile wider.